Pupunta kami ngayon sa Matka. Ito yung aming third day dito sa Skopje. Kung may bala kayo, pag nandito kayo sa Skopje at may bala kayo magpunta ng Matka, ay madali lang. Okay, punta lang kayo dito sa kanilang bus terminal. Ito yung main bus terminal, main station. At yun, hanapin nyo lang itong yellow bus na ito sa loob ng terminal na ito. Yan, makikita nyo naman, may mga double decker, maraming bus. Tapos ayun yung entrance. Ayun. Dali, wait. Ayan. Okay. Ayan yung entrance. At dito sa ilalim, makikita nyo itong yellow bus na to. Hindi yan operational bus. Isa siyang ticketing office. Ito. At dyan kayo bibili ng ticket papuntang Matka. Daily ticket lang ang meron. Yun lang ang mabibili nyo. Back and forth na yon. Ang travel doon ay 1 hour. At ang presyo nito ay 120 Macedonian dinar. Around 2 euro per person. Okay? So back and forth na yon. Back and forth. So maganda yung Matka. Makikita nyo. So, tingnan nyo naman ang paligid. Crazy! Hindi namin alam kung saan kami magsisimula. Kakababa lang ng bus. Tingnan nyo naman yung view. Yan. Ang gagawin namin ay mag-hike lang kami ng konti at hanap kami ng spot na mapapag-relaxan kung saan pwede kaming mag-picnic. Nakakilala kami ng mga travelers sa bus. Yun yung kagandahan ng nagta-travel. So yung mga extreme traveler na kilala namin. Itong Matka ay isang lake. Canyon siya actually. So supposedly canyoning ang punta rito. Tsaka hiking. Isa siyang lake 1 hour away from the city center. Tingnan nyo, ang ganda nung ilog. Sarap mag-relax dito. Sarap mag-upo sa mga ganun, no? Tapos relax na. Diyan pa lang kami nagsisimula. Nagsisimula na kaming mag-hike at hindi namin alam kung gaano katagal. Ang dulo nitong hike nito ay yung Matka Lake at yun yung pinaka-final destination namin. Hindi namin alam kung gaano katagal kaming mag-hike kasi yung kasama ko ay medyo takot sa mga pataas na daan. Tingnan nyo naman, ganda doon sa baba, parang ang sarap dumive. Alam nyo ba yung feeling ng yung tunog ng ilog? Nakaka-relax, nakakamiss talaga yung Pilipinas. Yun yung yun yung kinalakihan kong lugar sa probinsya. Kukuha-kuha na lang ako ng mga video ng daan para maipakita ko rin sa inyo at ma-share ko rin sa inyo itong experience na to. I think dito kami napunta sa difficult level ng hiking. So supposedly, doon sa gilid ng ilog, yun yung pinakamadali na daan papunta dun sa lake.
Wow! Oh my God! Sarap talaga ng nature. Ang ganda talaga pag nature. Hindi laging city. By the way, mali yung path na pinasukan namin. Dead end na dyan sa dulo. Wala nang dadaanan, dead end. May mga nakasalubong kami na bumalik, sabi nila dead end. Pero maganda daw dun sa dulo. So pupunta namin yung dulo-dulo ng konti. And then siguro babalik kami dun sa starting point. At siguro dun na lang kami maglalakad sa gilid ng river. Hindi na kami magti-trail, hike dito sa mga bundok. Doon na lang kami pupunta sa easy hiking. Sinubukan namin pero hindi umubra. Yung nakita naming 100 doon ay sobrang tarik, sobrang taas. Hindi equip yung mga sapatos namin. So kung may bala kayong mag-hike dito sa Matka, ay i-equip niyo yung sarili niyo. Unang-una tubig, pangalawa pagkain, kasi may restaurant doon, nag-iisang restaurant at walang kasiguruhan kung pagpunta niyo rito ay bukas siya. Kaya be ready. Magdala kayo ng pagkain at maraming tubig, importante. Parang siguro kung summer ngayon, yung tipong mainit ang panahon, kasi palagay ko malamig pa yung tubig na yan. Ang sarap sigurong maligo, yung hubot-hubad. So may mga sasakyan na pumapasok. Ibig sabihin yung daan doon ay maganda kasi may kalsada. Nandito kami sa trail na walang kalsada, walang daan. Lilipat kami doon sa kabila. Nandoon kami kanina nag-hike sa may middle na yon. At so dito kami nagsimula hanggang doon sa may area na yon. At yung next level ay pataas ng ganon. So bumalik na kami dito sa starting point. At dito na lang kami sa easy trail maglalakad kasi hindi namin kaya yung masyado kaming mapapagod. At saka hindi kami equipped para umakyat ng bundok. Yung sapatos namin, yung aming suot, naka-jacket, ang dami naming dala, mabigat yung katawan. So dito na lang kami sa gilid ng ilog maglalakad hanggang dun sa lake. Kaya dito na lang kami at mag-relax kami rito. Medyo wild ditong river na ito, so meron ditong kayaking. Ayan, nakita niyo may mga number yung mga nakabiti na yan. Para yan sa mga nagkakayak. At ayun, magkukontinue na ulit kami ng lakad and then pahinga, lakad, pahinga. Ganun ang gagawin namin para hindi kami mapagod na masyado. At gaya ng sabi ko, malayo pa ang aming lalakbayin. Bumili kami ng pagkain kasi hindi kami sigurado sa mga restaurant dito kung ano yung presyo. So hahanap kami ng spot para magpahinga saglit. Every siguro 15 minutes magpapahinga kami para relax lang yung aming lakad. At gusto ko talagang mag-relax lang. Gusto ko ng tubig, nature, and relax. Malapit na kami. Malapit na. Doon sa ibabaw na yun, nandun yung lake. Ha? O parang ito pa lang yung simula. Ito pa lang pala talaga yung simula. Ito pa lang yung simula. Kala ko malapit na. Yun oh. So from here ay another 20 minutes pa, nagkamali ako. So around 1 hour pala simula pagbaba ng bus. Simula pagbaba ng bus ay 1 hour walk. Yun. Sorry naman, tao lang, nagkakamali din.
Ayan pa lang, welcome. Hindi pa kami nakakapasok. So ito pa lang Matcano. Kaya siya nagkaroon ng malaking lake doon ay dahil ginawa siya ng dam dito. So dito sila nagpo-produce ng electricity. Hydroelectric dam. Ayan. At hindi ko lang alam kung gaano karaming electricity ang napoproduce niyan. Imagine kung tumuloy kami ng pag-hike kanina. Nandun. Hindi, kung nakikita niyo yung mga tao naglalakad roon sa part na yon. Tapos gaganoon pa sa kabila ng bundok na to. Napakalayo pa nang iikutin nila. Wow. So may another restaurant din dito. So iba rin yung experience ng easy. Tingin ko mas maganda yung easy kaysa dun sa difficult. Kasi maganda tong side na to. Itong mga cliff. So side, dito kasi naglalakad sa gilid ng cliff. Kaya tignan mo, ganda yung formation ng bato. Ganyan ang ini-expect namin pagdating doon. Anyway, so may restaurant din kung gusto niyo mag-spend. May mga boat. 30 minutes to kayak. Okay. Ano lang natin? 15? Tingnan natin pagbalik. So, ito na yung simula ng lake. Ayan o. Doon sa kabilang side, sa hiking trail, hindi niya may experience itong daan na ito. I think isa ito sa best experience, no? Itong promenade na to. Ayan o, sa ilalim ng bato kayo dumadaan. Sa ilalim ng cliff. So kung gusto niyo mag-boating o mag-kayak, dyan ang halaga ay 200 dinar, 200 Moldovan dinar for one person. Dadatingin muna namin yung dulo bago kami magde-decide kung ano ang susunod naming gawin. So hindi namin alam, siguro ay magbo-boating kami mamaya, pero gusto namin lang munang ma-experience itong trail na to sa gilid ng ilog. Wow, layo laka rin, oh. Doon pa, makakarating pa kami doon sa dulo na yon. Ganon. Ayan siya. Mamaya doon. At meron silang monastery dito. Ayan yata yung monastery. Di ba yan? May cave? Oh my God, may nakikita akong kayak na nakabitin doon. Ayun, oh. May kayak na nakabitin doon sa ano, doon sa taas. Ayun, oh. Yung yellow, ayun. Ano kaya yun? Aksidente kaya? Hindi, ano yan? Nagtry kaya siyang dumive? Hindi, mic phone yan. Galing yan eh. Oh. Ganda. Ganda, magkakape kami dyan mamaya.
Diyan. Kakape kami. Diyan kami magre-relax mamaya. Lalakarin lang muna namin itong kabuuan nito. Yun o, parang gusto kong maligo eh. Kaya alam mo kung malamig ang tubig. So parang may restaurant pa dun sa kabila na yun. Malayo pa kami, 2 hours hike pa. O siguro mga 1 hour hike na lang and then babalik na kami. Hindi namin kayang datingin yung dulo kasi masyadong matagal. At I don't think na meron pang pagkakaiba dun sa dulo, no? So hindi namin alam kung ano pang meron dun sa dulo, pero for the meantime, dito muna kami. Nakakita kami ng bench, upuan. Uupo-upo lang muna kami rito at mag-relax at magpapahinga ng konti and then magkukontinue na naman kami ng hike. So ang kailangan namin ay, let's say, 1 hour and a half walk papunta and then 1 hour and a half walk pabalik. So in total 3 hours. So kailangan nandun na kami bago maghapon, bago magdilim. So kailangan namin i-calculate ng maayos yung aming time. At yun, hindi ko alam kung hanggang anong oras ang last trip. Hindi kasi namin alam kung anong oras ang last trip. So kailangan siguraduhin namin mayroon pa kaming bus na masasakyan pag uwi. So kakain muna kami. Let's eat the fake croissant. At kain, pahinga, and then lakad. Konti na lang. Malapit na matapos ang aming trail hike. At malapit na kami sa end ng aming destination. Kaya hanggang dito na lang. At see you ulit next time. See you na ulit sa susunod na city. And malapit na akong matumba. Baka doon pa ako mahulog sa baba. Huwag niyong kalimutang mag-follow sa aking mga social media accounts. At please subscribe kung dito kayo nanonood sa YouTube. At follow kung sa Facebook o sa Instagram. And doon kami nanggaling. Sa dulo-dulo pa doon. Hindi namin narating yung dulo. Hindi na namin kaya. Kaya kami ay babalik na. See you next time. Peace!